May bago na nga yatang nakatira dito sa bahay nila, Tatay Doro at Nanay Isin. Opo. Sino pong bagong nakatira dito? Kiris-kisan ka? Habang kami patungo sana ngayong araw sa bagong mission namin, ay hindi namin inaasahan na nadaanan namin itong si Nanay Isin. Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will... Ngunit ang tanong, saan nga ba patungo itong si Nanay Isin at dahil napakalayo ng kanya sanang lalakarin? Nanay, ayos ka lang? will if you don't. Saan? Dyan? O sige. Kami nang bahala. Teka lang, at para saan naman yung aking sinabi na kami na ang bahala? Ngayon ay samahan nyo kami para sama-sama nating alamin. Huminto muna kami mga kabayan ni Rans pansamantala dito sa kubo. Buti may nasilungan kami. Kasi umuulan na naman. Basa na nga halos yung damit natin. Si Nanay Isin medyo basa din. Hindi naman siya masyadong mabasa kasi nasa likod ko siya. Pero ayun nga, nagpahatid siya dito sa kamag-anak niya. Hindi ko alam kung ano yung gagawin niya dito, pero gusto daw siyang makita, makausap. Di ko alam kung para saan. At nakikiusap nga siya sa atin na puntahan yung kanyang bahay. Dapat po ngayon may ibang lakad kami ni Rans. Pero since pinuntahan nga namin si Nanay Isin at nagsabi nga na baka pwede namin ihatid dito, tapos nakikiusap nga siya na baka pwedeng puntahan yung bahay niya doon kasi parang balita niya daw ay may iba nang nakatira. So syempre, ang concern siguro doon ni Nanay Isin is yung mga gamit pa nila na nando doon, tapos yung syempre yung pinag-anuhan nila sa bahay nila na yun. At saka kumbaga wala pa naman kasi sila sinasabi din na na talagang iiwan na talaga nila yun siguro yung bahay na yun Saan kunin pa nila doon yung mga kahoy baga nila? yun nga siguro, kaya siguro nagulat din sila na may iba nang nakatira daw doon sa dati nilang tinitirhan. Kaya sabi ni Nanay Isin baka pwedeng makisuyo siya sa atin at gusto nga sana niya sumama, kaso nga lang kailangan na daw din siya makausap ng kamag-anak niya. Kaya sabi ko, kami nang bahala, kami na lang pupunta ni Rans doon sa dati nilang bahay at nang matingnan namin kung ano ang o kung sino ang nandoon ngayon. Kaso nga lang yan, tumilatila naman medyo humina na yung ulan. Pero basa na. Lamig ba? Pero wala na, basa na. Lamig pa naman. Lamig. Grabe talaga. Kanina ang ganda na naman Kumbaga hindi walang ulan. Grabe talaga. Everyday na lang ganito. Kumpara sa Manila ngayon, mainit yata. Parang base sa nakita ko sa live kanina, mainit. Ano yata nung unahan ng Quezon? Simula unahan ng Quezon papunta ng Manila, mainit daw. Tapos dito sobrang ulan nga talaga. Wala na ulit ulan. Diretso tayo, diretso. May pamunas ka dyan, Ron? O hindi na, basa na din naman. Ay, parang umaaw. Lalabas tayo dito, umambon na. Parang may something yata tayo dito sa panahon. Punas muna tayo puan. Malamig sa puwet kapag hindi pinunasan. Yan. Ikaw. Ayos. Ano, ayos na? Tara. Dahil na ulit tayo. Guys, andito na kami ngayon sa papasok dito kina Tatay Doro sa dati nilang tahanan tsaka sa lugar nila Mami at Daddy. So alam na din naman ng karamihan yan na sila nga dalawa ang magkapitbahay dito. At dati hindi ko to nilabas sa channel ko kasi nga alam niyo naman yung hinihinging privacy ng family ni Mami sa atin, di ba? Kaya hindi ko na lang talaga binabanggit yung tungkol sa kanila. Okay? Pero ngayon, dito na rin naman tayo
Mamaya kamustahin din natin sila, di ba? May malalaman natin ngayon kung totoo yung sinasabi ni na Tatay Doro tsaka ni Nanay Isi na may nakatira ng bago dito sa bahay nila, no? Sino kaya yung nakatira dito? Malaman natin. Nakakamiss dito sa daan na to. Itong kalsada na to madalas namin din pinupuntahan dati, di ba? Magmula pa kala Mamit Daddy, tapos dito nga kala Nanay Isin tsaka kay Tatay Doro. Sobrang nakakamiss. Ayan, dito kami madalas paparada ng service namin. Yan. Okay, pasok tayo. Ang lamig. Medyo madulas lang. Dahan-dahan lang tayo. Daming manok oh. Mga naggagala lang po dito yung mga manok. Parang kagaya kina Nanay Isin dati tsaka kay Tatay Doro. Naggagala lang. Ay, sarado yata kila Mami ah. Baka wala na sila dyan. Hindi naman yan sila nagsasara ng ganyan pag-araw. Ay, parang sarado naman yung bahay nila. Diba? Sino ka nagsabi sa kanila? Ano? Na may bago na nakatira dito. Ito yung problema minsan kasi madaling maniwala din to sila nanay kapag may mga sabi-sabi na ganito, di ba? Pero masisigurado natin yan kung may nakatira na. Hindi dito naman na tayo makikita natin. Ito yung bahay ni na Mamit Daddy. Ayan. Nung mga time na nag-vlog kami dito kana Mamit Daddy, dito sa pwesto na to, lagi yan pumupunta si Nanay Isin dito. Tapos nag-aantay siya na matapos kami. Tapos humihingi siya sa akin ng tulong. Nung mga time na yun, binibigyan ko na lang siya ng cash. Hindi ko siya sinasama sa camera, ganyan. Pero inaabutan ko siya ng cash kasi nga naawa din ako kasi andun sila sa taas. Tapos, nung time na yun kasi, may kumbaga may nakapag-vlog kasi sa kanila. So, tayo, nire-respect kasi natin yung ganun. Kapag may pumasok sa kanila, hindi natin yun iba-vlog kasi syempre may pumasok na sa buhay nila tapos bigla tayong sisingit, di ba? So, ngayon, nagmamakaawa sa atin nung si Nanay Isin. Nakwento ko na lang din. Nagmamakaawa siya nung sa atin na, Marcos, baka pwedeng tulungan mo naman kami. Sabi ko, Nay, kung wala lang po sa inyo nag-vlog, magkatabi na lang po kayo o iisang lugar itong pinupuntahan ko. Pares ko na po kayong tutulungan sa abot na makakaya namin. Sabi ko ganun. Kaso nga lang po, may nag-vlog na po kasi sa inyo. At ayun, paulit-ulit siya agad. Araw na pupunta kami dito. Sige na Marcos, tulungan mo kami. Sabi ko, Nay, aabutan ko na lang kayo. Gada vlog ko dito ka na Mami Daddy, aabutan ko po kayo. Pero nga dumating talaga sa time na umiiyak na sa atin. Kaya sabi ko, kausapin niyo po yung nag-vlog sa inyo kung papayagan niya kaming pumasok sa buhay niyo. At ayun, kinausap nga niya. At nag-message din naman sa akin yung vlogger. At siya na rin nagsabi na baka pwede mo nga tulungan, ganyan. Kasi hindi na rin nababalikan. So kaya kami pumasok. At timing naman nun na-stop nga tayo nung dito kay na Mamit Daddy na pag-vlog. Kaya sa kanila naman tayo pumasok. Tapos sabi nga nila baka pwedeng wag na lang din banggitin sina Mami na kapitbahay nila para hindi iniisip din nila para hindi daw kami magka-problema ulit, mabanggit, di ba? Kasi nga nung nangyari sa family ni Mami noon, iniiwasan din, di ba? Baka daw madamay din. So yun yung pangyayari. Kaya tinago ko na lang sa camera natin na kasi baka mamaya may mga hindi makaunawa, bakit siya nabi na hindi natin sinabi, di ba? May mga bagay kasi na hindi natin pwedeng sabihin basta-basta. Hindi dito na tayo sa bahay nila. Parang wala naman. Oy, may bago na nga yatang nakatira dito sa bahay nila, Tatay Doro at Nanay Isin. Pero hindi. Paano magkakaroon ng Sira naman. Ito yung sinasabi po nila. Ayan, makikita nila to. Ito yung sinasabi nila Tatay Doro at Nanay Isin na may nakatira ng bago dito sa luma nilang bahay. Ngayon, makita nyo. Ano naman yung pinakita dito? Sira-sira na. Di ba? Ayan na naman yung tamang hinala ni Tatay Doro. Siguro si Tatay Doro nagsabi kay Nanay Isin na baka may bago na nakatira dito. Baka nga wala pang nagsabi. Baka si Tatay Doro lang nagsabi na naman kay Nanay Isin na may bago na nakatira siguro dito. Kumbaga parang haka-hakaan nila. Sino po nandyan? Opo. Sino pong bagong nakatira dito?
Yan yun, wala nga nasagot. Di ibig sabihin wala. Di ba? Tignan nyo dito, wala naman. Ano may titira dito? Sira-sira naman. Ayun yung gitara niya palang sinasabi. Na nasira na. Ano? Yan pala yung gitara niya na sinasabi. Eh, grabe. Wala na, anong kukunin nila dito? Ano yung sinasabi nilang kukunin nila Yung dito? pawid. Ha? Yung alam kong pawid ay. Itong bubong? Hmm. Eh, wala naman, Yung sira-sira na. Bagong kabit lang yan. Tsaka yung mga kahoy yata nila dun dati. Baka ang iniisip nilang tumira dito, yung pamangkin nila, ano? Isa din po isa naisip ko. Kasi yun yung dating nandito, nasabi nila titira dito. So baka yun yung iniisip ni Tatay Duo. O baka iniisip niya, may ibang tao nang nagpagawa dito, o may iba ng tao nang tumira nga dito sa bahay na ito. Pero tingin ko, haka-haka lang ni Tatay Dorio. At least pinagbigyan natin request nila na puntahan dito. At nakisuyo nga sa atin na siguraduhin daw. Kita nyo naman, nanaisin, papakita ko sa itong video na to. Kita mo naman, wala naman nakatira, Tatay Doro. Tsaka, ano nyo pa ba naman tong bahay na to? Wala naman na, sira-sira naman na to. Ha? Ha? Hindi ito sila dati. Nandyan? Tingnan mo nga sa likod, check mo nga, double check mo nga kung may mga gamit-gamit pa sila dyan. Ba't sinasabi nila may gamit pa sila dito? Wala naman. Grabe po itong bahay nila dati, napakalayo kahit pa paano doon sa tinitirhan nila ngayon, tingnan nyo naman, di ba? Tapos ito hindi ko minsan maisip sa mga tinutulungan po ay yung kumbaga parang nilagay mo na nga po sa mas maayos kumpara doon sa dati. Tapos nagagawa pa nila magreklamo, di ba? Ha? Baka yan ang gusto nilang balikan. Yung kayuran. Kayuran na hindi naman natapos. Baka yan yung gusto nilang balikan. Tingnan nyo po sa mga nakakaalala ng bahay nila. Medyo madilim nga lang. Diba? So sabagay, sinasabi kasi nila na kahit ganito daw tong bahay nila na ito, kumbaga hindi daw sila dito madalas nagkakasakit. Diba? Pero ewan ko lang din kasi nung pumupunta tayo dito may sakit naman sila, di ba? O sino mga nakasubaybay, di ba? Nung pumupunta naman tayo dito may sakit naman sila madalas. Sila naisip dito. Pag gapong tayo, lagi naman siya nagagamas-gamas pero doon hindi. Kaya nga yun nga yung iniisip ko din ay nung nandito si Nanaisin, kada punta namin dito nag-ano siya, naglilinis, ganyan, nagagamas. Pero ba't doon sa pabahay natin, ba't di niya magawa? Dito nakapagtanim-tanim sila dito. Ayan dyan. Nakapagtanim-tanim. Tsaka mamaya, papakita ko sa inyo ulit yung dinadaanan natin na sinasabi nilang mas nahihirapan daw sila sa daan doon. So, para sa akin lang kasi mas ano dito, mas malayo. Mas mahirap dito. Bakit ba naman natin sila ilalagay doon sa alam nating kumbaga mas mahihirapan sila sa supply, di ba? Ang tubig dito mga bayan, tingnan niyo itong bahay na to. Doon pa sa labasan pa, punta po sa may highway. Baba pa, malayo pa. Yung kung nandito ng tubig, kumpara doon, kahit pa paano naman, di ba? Tapos yung lalakarin dito, malayo din mga bayan. Alam niyo naman yan kasi dati kasama naman namin kayo dito mga viewers sa pagpunta dito, di ba? At habang naglalakad kami palabas sana sa lugar na ito, ay mayroong mga hindi inaasahan na nangyari ng oras na ito. Kaya hindi na ako nakapag-video sa aming daan. Okay guys, kakagaling lang namin dito sa lugar na ito. Dito ka nabuboy tsaka kay Nanay Maribik. Kasi may nalaman nga kaming balita tungkol sa kanila. So binisita namin yung bahay. Panoorin nyo sa channel yan ni Commander Marcos. At nandun po yung interview namin sa anak na isa ni Nanay Maribik. Panoorin nyo po doon, bisitahin nyo para malaman nyo rin yung kumbaga yung nangyari ngayon sa kanilang tahanan. At mabuti na din sinalubong kami ni Kenneth pangalan niya, anak ni Nanay Maribik, at hinarap niya kami, nakipagkwentuhan din sa amin. So panoorin niyo na doon. Alam ko marami din kasing nagmahal at nanood sa mag-ina na si Buboy at si Nanay Maribik. Alam ko kahit na may mga nangyari noon, marami pa din talagang nagmamahal sa kanila, di ba? So andito kami ni Rans at pupunta na din kami doon sa pagdadalhan namin ngayong araw ng isa pang blessing. At pagkasampa ko nga ng aking motorsiklo ay nauna na ako kay Rans at hindi ko inaasahan
na ganito pala ang nangyari sa kanya. Nawala si Rans, nawala. Naiiwan yata. Antayin natin si Rans kasi nauna na ako sa kanya. Wala pa din sa likod oh. Ayan na yata. Ah, ito na pala. Ano? Ha? Nadulas ka? Saan? Oh, anong nangyari? Anong nangyari? Ay, nabasag? Saan ka doon nadulas? Gusto ko tinigilan natin. Pag tayo ko, pag andar ko, dumulas yung hulihan. Ihagol yan. Nagasgasan ka? Yun lang. Tagal pa naman. Kaya pala sabi ko, ba't parang ang tagal ni Rans? Kaya ako tumigil. Saan doon banda? Doon mismo tinigilan natin. Pagsakay ko, pag andar kong gano'n, gumanon yung hulihan. Yung unang start pa lang. Ah, ibig sabihin hindi ka galing sa mabilis na takbo. Yung ano, pagsakay ko pa lang ng motor. Ibig sabihin ano? Wala na patama. Yan o. Ito? Ito natanggal. Ay, sira yung side mirror niya. Ito natanggal ito. Backbag o na. Biyak. Importante sa okay lang sana yan. Basta wala ka sanang sugat. Saan napatama yung sugat mo? Saan? Ay, dyan. Palas na nga naman. Saan ito nga? Gas-gas oh. Pag ano, pagsakay ko pa lang, pagsakay ko ano, di start ko. Pag andar kong gano'n, dumulas yung hulihan, gumanon agad yung hulihan. Ah, Sa lumot mo ako napatigil. Palumot yung gilid. pero hindi mo na naman na nabirit. Hindi na. Naitumba ko na lang gano'n yung motor, nakababa na ako. Di pa ako nakakaandar. Yung pag ano nga lang, pag ganun ko, hindi yun naka-start pa lang. Biglang dumulas na yung hulihan. Katumba na yung motor. Pang ilang palit mo na ng side mirror ito? 6. Grabe, nakakadami ka na ng side mirror ah. Pero wala naman ang iba. Wala na iba nasira. Diyan, tinan mo nga dyan. Walang tumagas. Ilipin natin kung may tumagas. Ilang kanina, tanggal nga lang ito. Wala naman tagas. Saka siya yung meron, tapos yung gas-gas ko. Grabe. Ito yung sinasabi ko mga kabayan na ayaw namin sa panahon na ganito. Gusto namin kung hanggat maaari, Sobrang dulas yung gilid na tag-init talaga. Sobrang dulas. Sobrang dulas. Yung puro lumot pala yun, yung natigilan natin. Hindi kaya yung gulong mo pudpud na sa likod. Ewan ko lang. Baka yung gulong mo naman may problema. Kasi kapag kagantong maulan mga kabayan, dumarami yung lumot sa gilid. Ayan, kagaya po nito. Ayan, napakadulas niyan. Ayan oh, kita nyo? Oh. Sobrang dulas niyan. Ganito yung karamihan na nangyayari sa gilid ng kalsada. Kaya ito yung ayaw namin kapag gantong tag-ulan. Pero medyo pudpud na to, Rans. Medyo manipis na to. Wala nang kakapit dito. Tsaka maganda talagang gulong mo dito, ano, pang off-road. Kahit paano para sa mga ganyan makapit kahit paano. Gasgasang ka tuloy. Grabe. Kaya tinumba ko yung pagtumba kong gano'n, no? Dira na ano, tama na itong ganito. Kaya ako nagtataka, sabi ko kanina, bakit ang tagal naman ni Rans? Akala ko nag-vlog, sabi ko baka nag-vlog. Tapusin na ako sa'yo kanina, hindi na buhay. Hindi na buhay. Sabi ko, bakit ang tagal? Parang imposible kasi ang tagal ko na nag-aantay dito mga bayan bago ako nag-vlog. Kaya sabi ko, babalik-ikot sana ako, titingnan ko. Saktong may narinig akong motor na parating. Sabi ko baka si Rans na. Si Rans nga. At hindi ko naman akalain na ganyan pala. Pag ganito ko, pag andar kong ganyan, biglang kayo, dulas agad yung hulihan. Dumulas yung Nagtumba hulihan. na. Nagtumba na. Pero at least hindi ka galing sa mabilis na takbo. Hindi pa ako nakakatakbo. Kasi kung galing ka sa mabilis na takbo, tapos nadulas ka doon sa gilid, mas malala yan. Hindi pa ako hindi pa ako nakakatakbo. Doon pa lang sa ano. Mabuti na lang kahit paano dumulas yung habang bago umandar. Pero yun nga lang, nasira yung ibang parts ng motor, tapos nagasgasan lang si Rans. Ganyan yung sakripisyo po namin kapag nagmi-mission kami, lalo na kapag gantong maulan. Kaya doble ingat talaga kapag ganito, kasi ang kalsada nga ay sa dire-diretsong pag-ulan, nagkakalumot na yung gilid niya. Ayan na, dyan na pumapasok yung delikado talaga, lalo na kapag ang gulong may medyo pudpud na, ay aksidente ang aabutin. Kaya yun, ingat din sa lahat ng mga nag-drive dito sa Bicol kasi tag-ulan dito. Okay, ayos ka na? Punta na tayo? Tama tayo sa ilog. Ugasan ko yung ano. Sige, tara. Hugasan niya daw yung sugat niya sa ilog. Tara, daan tayo. Maraming beses na rin ang nangyari ang ganitong pangyayari sa amin. Lalong-lalo na kapag dumarating ang ganitong buwan na talagang tag-ulan. Nang dahil na rin nga sa dire-diretsyo na pag-ulan ay nagkakaroon na ng mga lumot ang gilid
ng kalsada. Kung minsan ay mayroon ding mga pangyayari na aksidente na hindi na namin nakukunan ng aming mga kamera. Pero ang mahalaga yung lagi naming sinasabi na hindi ito yung magpapatigil sa aming gawain. Grabe, hirap talaga ng kalsada. Sobrang hirap po mag-drive. Dito na kami sa falls. Ayan, yung dadaanan namin na falls. Hindi kita kasi natatakloban siya ng maraming puno. Pero na-vlog ko na to, nag-viral din to sa Facebook page natin. Doon na si Rans, bumababa na. Kasi sabi ko nga sa kanya, mas maganda yan. Mahugasan nga talaga niya sa ilog. Kasi nga ay, o kaya sa malinis na tubig. Ito, running water. Mas maganda-ganda yan. Kasi nga medyo yung sugat niya, kumbaga. Maya ma-infection, di ba? Kaya mas maigi pa lang mahugasan na niya kaagad dito pa lang. Kasi malayo-layo pa itong babiyahin namin. Kung mamaya niya pa inuhugasan, di ba? Baka mamaya manuot na yung pwedeng sa sugat niya. Baka lalo lang mamaga pa. Kaya sabi ko hugasan na niya dito. Andun siya sa baba. Grabing hirap kasi talaga mga bayan. Dapat kapag ka magdadrive ka talaga, iwasan mo talaga itong gilid na to. Ayan kasi grabe yan lumot na lumot talaga yan. Kaya yung iwasan kapag ka nasa kalsadang ganitong maulan, gitna ka lang talaga dapat. Kanina tumigil kami sa gilid kasi nga nagpapalit ako ng battery ng GoPro. So sa ganito kami banda nakatigil sa medyo gilid kasi syempre alangan naman huminto tayo sa gitna, yung mga dumadaan dyan, kasi sa gilid kami tumigil. So yun nga lang, pag arangkada niya dun siya na dumulas yung gulong, dun siya natumba. Ano, ayos na? Hugasan mo na? Mahapdi lang. Ha? Mahapdi. Pero at least malinisan mo. At saka goods yan kasi running water yan. Oo, kaya nga malinis naman. Mas maganda yan. Hindi naman yan madulas. Kisa yung stock sa mga balon, mas okay yan. Oo. Mas maganda nga ito. Paano, okay na? Ano lang, wala nit lang. Iwas lang talaga sa ganito, sa gilid, iwas. Yung ganito, ganito yun Yan, ganyan nga, kaya nga sabi ko iwas sa ganito. Kasi grabe yan halos nangingitim yung gilid nangingitim yung gilid. Hindi naman tayo pwede, sabi ko nga, hindi tayo pwedeng tumigil naman sa gitna. Kasi daan yan. Kaya sa gilid talaga tayo titigil. Ayun, kita nyo yung pulse. Ayun maliit man dito sa GoPro natin, pero napakaganda talaga nito. Ito yung wini-wish ko nga, na sabi ko someday ma-develop ito at gumanda, diba? Mas gumanda pa, mas makita yung ganda ng falls. I love you falls. Sobrang ganda mo, sobrang ganda ng Pilipinas. Tara. At anong oras ba? Time check. Ha? Sige, time check natin. Uy, mag-alas 5 na pala. Mag-alas 5 na 4:16 PM. So kung kaya pa, mag-vlog pa tayo. Pero kung hindi na, diretso uwi na rin tayo. Tara. Cold January, up before dawn, down to the Knox mine we've been digging on. No other light but the lamp on my head, and my mama told me that I wound up dead, but there's bills to pay and the rent's due today, so I'll take my chances this time. Breaking my back, $5 a day, and the company store's getting half anyway, while Mr. Cold Baron sits up on a hill in a gold-plated mansion with pockets to fill, and we're underground 300 feet down, and it feels like we're digging our grave. Don't go down the mines, heed the words that I tell you. It'll cost you your life, and it's damp and dark too. The river is wide, and it gets ever closer. Each hammer strike, don't go down the mines.